Pagsitayo ang lahat. Iwang tayo sa ating ibusyon, huling ang Panginoon. Panginoon, Jesus Nazareno, aming pagpapuli, alay namin sa'yo. Hindi ikaw dahil at pasado, na mayroon, di ako, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo pong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat daw ang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote ng mga Hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan
at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagdiligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa siya ay kahangang-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito,
Sandaang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, ipagdadasal kita. At tayong lahat ay nandito ngayon, sama-sama nating ipinagdarasal ang bawat isa, habang nagbibigay papurit pasasalamat tayo sa ating Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng mas malakas na palakpak ang ating Pong Jesus Nazareno. Sabihin natin ng malakas, Panginoong Jesus, iligtas mo ako. Iligtas mo ang katabi ko. Iligtas mo ang pamilya ko. Iligtas mo ang bansa namin. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Totoo yan. Kailangan natin siya. Amen? Salamat, nararamdaman natin yung init ng araw ngayon. Huwag kayong magreklamo. Huwag kayong magreklamo. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin mararanasan ang init na ito. Ipinagdarasal natin ngayon ang mga kababayan natin. Ang hirap po magsalita, lalo na kapag naaalala natin ang mga eksena nila. Baka wala tayong pakialam sa kanila, hindi natin alam. Kung bukas makalawa, tayo naman. Kaya napakahalaga ho ng buwan ng Nobyembre . Nakikita niyo po ba itong napakalaking lalagyanan na ito sa harapan? Yung mga nasa harapan, kitang-kita niyo. Buong buwan ng Nobyembre, isinusulat natin sa mga envelope ang pangalan ng mga yumao nating mahal sa buhay. Tignan ninyo, punong-puno ito. At isang buong buwan yan. So ibig sabihin, ganon karami ang mga nauna na sa atin. Sa inyo dito, ang gusto, isang araw, nakasulat din ang pangalan niya dyan, taas ang kamay. Aba, ayaw ninyo? Lahat ng gusto na isang araw, sana makasama din ang pangalan ko diyan. Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas ang kamay, belat sa inyo. Kawawa naman kayo. Isang araw, ang pangarap ko, pag nawala na ako sa mundo, ipinagdadasal ako ng mga tao. Ngayon uulitin ko. Sino dito isang araw, kahit nasa kabila na siya, ay malaman niyang nakasulat at ipinagdarasal siya ng mga naiwan niya? Taas ang kamay. Diba? Yan ang kahalagahan nung lagi nating kinakanta. Walang sino man ang nabubuhay at namamatay para lang sa sarili niya. Ano ang itinuturo sa atin ng buwan ng Nobyembre? Ipagdasal natin ang mga nauna na sa atin sapagkat silang nandun na, wala na silang magagawa para sa sarili nila. Naalala ninyo ang talinghagan ng mayaman at ni Lazaro? Nung sila ay parehong nabuhay, magkaiba sila ng sitwasyon. Tanggapin natin ang katotohanan, mga kapatid. May mga taong pinagpala sa material na bagay. At may mga taong kinulang sa material na bagay. Amen?
Kitang-kita naman yan eh. Maglakad lang kayo dyan sa ilalim, maglakad lang kayo sa gilid ng Rojas, maglakad lang kayo sa Intramuros, kitang-kita natin ang pagkakaiba. May mayaman sa material na bagay at may dukha sa material na bagay. Pero pare-pareho tayong nabubuhay. At isang araw, pare-pareho rin tayong mamamatay. Anong nangyari sa kwento ng mayaman at ni Lazaro? Nakita ng mayaman si Lazaro, napakaganda ng kanyang sitwasyon, napakaganda ng kanyang katayuan habang siya'y naghihirap ng matindi. Anong sabi ng Panginoon nung ika'y nabubuhay? Nagpakasasa ka. Naging maginhawa ka. Walang problema eh. Isa lang, naging madamot ka. Problema ba na guminhawa ka? Problema ba na ikaw ay umasenso dahil nagsipag ka, dahil nagpursigi ka sa buhay? Hindi. Anong problema? Naging gahaman ka. Naging madamot ka. Hindi mo napansin si Lazaro? Naghihintay lang ng tira-tira mo. At bakit napunta sa magandang sitwasyon si Lazaro? Dahil ba mahirap siya? Oy, sandali lang. Ang problema ko minsan, wala ka nang pera, bahay, magandang gamit, pati magandang ugali, wala ka. Hindi yun. Hindi yun ang iyong magiging daan papuntang langit. Ang maganda kay Lazaro, hindi siya gumawa ng mali at masama para lang guminhawa. Ngayon, anong sabi ng mayaman? Ganun ba? Ito ba ang kapalit ng pagiging makasarili, madamot, gahaman? Pwede ba bumalik ako sa lupa para bigyan ko ng babala yung mga kapatid ko? Siguro ganun din yung mga kapatid niya. Anong sabi sa kanya? Time is up. No more turning back. Wala nang balikan. Kaya pag natapos na ang kwento ng buhay natin sa mundo, wala nang balikan. Sino ang may magagawa para matulungan tayo? Ang mga naiwan. Kaya yun ang kahalagahan na pinagdadasal natin ang mga yumao natin. Na sana'y mapatawad ng Diyos ang anumang kasalanang hindi pa nila nahingi ng kapatawaran upang sila'y tuluyan ng makatawid at makapasok sa kalangitan. Kaya, sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, maging mabait ka sa akin. Totoo yun. Kaya dapat mabait ka sa katabi mo para pag nauna ka sa kanya, ipagdadasal ka niya. Kaya ano ang sabi ng kanta? Walang sino man ang nabubuhay at namamatay para lang sa sarili niya. At alam ho ninyo, ano ang magandang mensahe ng mga pagbasa ngayon sa kabila ng mga pagsubok na dumadaan sa ating bansa ngayon? Ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Baka may skandalo kayo. Bakit pinuri yung mandaraya? Di ba ngayon nga kinukundina natin ang mga mandaraya? Inis na inis tayo sa mga nandaya. Bakit sa Ebanghelyo, Father, pinuri ng Panginoon yung mandaraya niyang katiwala? Makinig kayo. Ang pinuri, yung mandarayang katiwala at hindi ang pandaraya. Ang pandaraya ay pandaraya. Masama, mali, kasalanan. Bakit pinuri yung katiwala? Kasi gumawa siya ng paraan. Araw-araw, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na gumawa ng paraan para isang araw mailigtas tayo. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng paraan na maitama na natin yung maling buhay natin ngayon. Gumawa ng paraan na maging maayos na ang pagtitinginan at trato natin sa isa't isa. Gumawa ng paraan na maitama na ang anumang mali at masama na umiiral ngayon sa ating pamilya, sa ating pagsasamahan, sa bansang ito. God is always giving us the time, the chance para gumawa ng mabuti at magandang paraan. Kaya nga mga kapatid, habang ipinagdarasalo natin ang bansa natin,
Ipagdasal natin ang sarili natin na wag nating hahayaan na sirain tayo, na sirain sa atin ang anumang mabuti, ang anumang tama sa atin. Bigyan ka man ng mundo ng 10 dahilan para magkasala, para sumuko na. Lagi kang bibigyan at tuturuan ng Diyos ng 100 paraan para mailigtas, para maging mabuti at tama. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, isang bagay lang daw ang sigurado tayo, ang pagbabago. Maaraw ngayon, hindi natin alam kung kailan ito magbabago. Lagi niyo pong tatandaan, 2 bagay lang ang hindi mo na maibabalik. Ang salitang nasabi mo na at ang oras na lumipas na. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Every day, maging handa tayo. Be ready. Amen. Magsitayo ang lahat. Ngayon po ay ating dadasalin at habang ating dinadasal ang Orasio Imperata, isama natin sa ating mga panalangin ang mga kababayan nating biktima ng mga kalamidad sa ating bansa, lalo na ang mga nawalan ng bahay, mahal sa buhay at kabuhayan. Ipanalangin din po natin ang ating bansa sa nakaabang na matinding bagyo. Ipanalangin natin ang kaligtasan ng mga rescuers at volunteers na patuloy na naglilingkod sa ating bansa. Sabay-sabay nating dasalin ngayon ang Orasio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila, sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Ipanalangin niyo kami. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik po nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng lahat ng namatay sa iba't ibang kalamidad, sakuna sa ating bansa, at ang mga kaluluwa ng mga yumao na nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, Saint Charbel, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, lalo mong mahalin at pahalagahan ang mga taong kasama pa natin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Spirit po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat at ating dadasalin ang panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na amin tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap po sa iyo na ang mga nasa gitnang kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga yumao na. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Tandaan natin, kapag may nagawang masama, huwag mo nang pag-isipan pa ng dahilan ng pagkakamali. Gumawa ka ng paraan para maging mabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo
na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.